natin mga ka-crypto, balitang Clarity Act po tayo. Yan, Clarity Act update for XRP holders. Sabi dito ay Big Bank Bet hates President Trump so much. Ayan, naiinis daw ng husto itong si Big Bank Bet kay Pangulong Trump. Ayan, habang abala po ang buong mundo ng crypto sa iba't ibang presyo ng ating mga paboritong token, isang napakainit na bakbakan ang nagaganap ngayon mismo sa Senado ng United States. Ang Clarity Act po ay muling pumasok sa gitna ng matinding tensyon na pampolitika. Ayon po sa mga pinakahuling ulat dito, ang debate po tungkol sa regulasyon ng digital asset industry ay umabot na po sa rurok nito dahil sa banggaan ni na Senator Cynthia Lummis at ng opisina ni Senator Elizabeth Warren. Ayan. Nag-aaway na po sila. Ngayon ay hindi na po ito simpleng usapan tungkol sa batas. Ito po ay naging isang personalan at political showdown na direktang nagpapatagal sa pagpasa ng mahalagang batas na ito. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mga detalye ng fact sheet na inilabas po ng minority staff ng Senate Banking Committee. Ang mga paratang tungkol po sa bilyong-bilyong kita mula sa crypto at ang matinding pagdepensa ni Senator Lummis. Lahat ng ito ay pag-uusapan po natin ng malalim para malaman natin kung ano ang magiging epekto nito sa ating lahat at sa buong crypto market ngayon pong taong ito. Yan, bakit ba pinag-aawayan ang Clarity Act sa Senado? Para po sa mga hindi pamilyar, ang Clarity Act ang inaasahang magbibigay ng malinaw na framework o alituntunin para sa buong digital asset industry sa Amerika. Pero ang problema, nananatili po itong nakabinbin at stalled sa Kongreso. Nagbanta na po itong si Senator Lummis na kung mabibigo po ang Kongreso na maipasa ang batas na ito bago ang recess, ang kinabukasan po nito ay maaaring mapurnada at mauwi pa sa taong 2030. Isang napakahabang panahon para sa ating industriya na mabilis ang galaw. Ngayon, sa aking opinyon, ayon po sa mga analyst na nagbahagi ng kanilang pananaw tungkol dito, ang pangunahing dahilan kung bakit naantala ang batas na ito ay ang banggaan ng dalawang magkaibang pananaw sa politika at etika. Sa isang banda, iginigiit ng mga taga-suporta na kailangan ng consumer protection at malinaw na regulatory structure ng law enforcement. Sa kabilang banda naman, nakatutok po ang opposition sa mga posibleng loopholes o butas sa batas. Ngayon, kung susuriin po natin ang sitwasyon, ang pagkaantala po ng Clarity Act ay nagdudulot ng kawalan ng katiyakan sa mga investors. Ang mga institution ay naghihintay ng green light mula sa pamahalaan. Kapag sinabi po nating green light, go signal po yan. Pero habang nag-aaway po ang mga mambabatas tungkol sa mga isyo sa likod ng entablado, ang buong market ang naiipit sa gitna. Kaya masasabi ko po dito ay ang labanang ito ay hindi na lamang tungkol sa crypto, kundi tungkol sa impluwensya sa politika. Hanggat hindi po natatapos ang girian na ito, mananatiling bitin ang buong industriya sa mga susunod na buwan. Ano naman po ang mga issue sa $1.4 billion crypto profits at ang ethics provision? Ang sentro ng pag-aaway ay nagmula po sa fact sheet na inilabas ng Senate Banking Committee minority staff. Ayon po sa dokumentong ito, pinuna nila ang bagong draft ng bill na inilabas po noong nakaraang buwan. Partikular na po ang probisyon sa etika. Sinabi po ni President Trump sinabi po nila na si President Trump ay kumita ng $1.4 billion mula sa mga crypto ventures noong nakaraang taon lamang. Idinagdag pa nila na ang mga probisyon sa etika sa bagong draft
ay tila walang bisa laban sa mga pangunahing pinagkukunan ng malaking kita na ito mula nang siya ay maupo sa pwesto. Bukod po dyan, mahigpit ding pinuna ng minority staff ang usapin sa enforcement at pagpapatupad ng batas. Ayon po sa kanila, ang kapangyarihan ay tanging ibinibigay lamang sa Department of Justice. Ang mga state attorneys general at mga private individual ay tiyak na ipinagbabawal na maghain ng aksyon o kaso. Binanggit din po nila ang World Liberty Financial, kung saan sinabi nilang kumita ng malaki ang platform at nagbabala sila ng mga kapamilya o mga kaalyadong entidad ay posibleng gumawa ng mga bagong paraan para takasan ang mga restriction ng batas. Sa aking opinyon, ayon po sa mga political analyst na nag-aaral sa dalaw ng Kongreso, ang mga argumentong ito ni Warren ay dinisenyo para makuha ang atensyon ng publiko sa pamamagitan po ng pagtutok sa malalaking numero at personal na yaman. Para sa kanila, ang kakulangan ng state-level enforcement ay isa pong malaking kahinaan ng bill. Pero kung titingnan po natin ang kabilang panig, ang ganitong klaseng puna ay karaniwan kapag ang isang partido ay gustong baguhin o harangin ang isang panukalang batas. Kaya ang masasabi ko po rito, ang mga isyong ito tungkol sa kita at mga platform ay ginagamit na sandata para maantala ang pagpasa ng Clarity Act. Sa halip na mag-focus sa technical na pangangailangan ng industriya, napupunta po ang atensyon sa mga personal na aligasyon. Ito ay nagpapahirap po sa mga mambabatas na magkasundo sa gitna. Kaya naman lumiliit po ang tsansa na umusad ito bago sumapit ang deadline ng recess. Ngayon ay paano naman po depensahan ni Senator Lummis ang blind trust at ang mga regulasyon? Hindi naman po nagpatalo si Senator Lummis sa mga paratang na ito at agad siyang naglabas ng direktang pagdepensa o point-by-point rebuttal. Una po niyang tinugon ang isyu tungkol sa blind trust provisions. Ipinagtanggol po niya ito sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga umiiral na batas sa United States. Partikular na po ang 5 USC Section 13104F3A at ang 5 CFR Section 2634.403. Ayon po kay Lummis, malinaw na ipinagbabawal ng mga batas na ito sa isang trustee na ibunyag ang mga hawak na asset ng trust sa official. Idinagdag pa niya na ang restriction na ito ay literal na siyang dahilan kung bakit tinatawag na blind trust ang isang blind trust. Naglaki pa siya ng mga opisyal na dokumento at regulatory text sa kanyang pahayag para patunayan na ang komunikasyon sa pagitan ng independent trustee at ng mga interesadong partido ay mahigpit na ipinagbabawal, maging sa mga bagay na walang kinalaman sa trust. Sa aking opinyon, sabi nga ng mga legal analyst na nagbigay ng kanilang pananaw sa usaping ito, napakalakas ng depensa ni Lummis dahil ibinase niya ito sa mga itinatag at umiiral na federal na batas sa halip na sa mga haka-haka lamang. Sa pamamagitan ng pagtukoy sa eksaktong mga seksyon ng federal na regulasyon, pinatunayan niya na ang structure ng blind trust ay sumusunod sa standard legal protocols. Ngayon, ang masasabi ko dito, ang ginawa po ni Lummis ay isang epektibong strategy para pabulaanan ang mga paratang ng kabilang kampo na may mga itinatagong butas o pabor. Sa pamamagitan po ng pagpapakita na ang batas ay sumusunod sa mga umiiral ng alituntunin para sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan, inalis niya ang kredibilidad ng akusasyon na ang Clarity Act ay ginawa para lamang sa personal na kapakinabangan.
Ipinapakita nito na handang makipagdebate itong si Lumes gamit ang mga legal na basihan at hindi po basta emosyon lamang. Ngayon ay ano naman ang sagot sa Dollar Trump meme coin at sa mga adult children. Yan, bukod po sa blind trust, sinagot din ni Lumes ang mga batikos tungkol po sa Trump meme coin at sa pagkakasangkot ng mga anak ng presidente sa mga negosyo tulad po ng World Liberty Financial. Ayon po kay Lumes, ang nasabing meme coin ay inilunsad bago pa man maupo sa pwesto bilang presidente si Trump. Kaya naman ang mga patakaran sa etika ay nararapat na sumaklaw lamang sa mga kaganapan habang siya ay nasa kapangyarihan at hindi sa mga bagay na ginawa bago ang kanyang termino. Tungkol naman po sa isyo ng mga adult children o ang mga anak na may sapat na gulang na ang nagpapatakbo ng mga negosyo tulad po ng World Liberty Financial, nilinaw po ni Lumes na ang federal na batas sa etika ay kailanman hindi nag-aakusa o nagpapataw ng financial interest sa mga adult at independent na mga anak. Ayon po sa federal na batas, ang sakop lamang ay ang asawa at ang mga minor de edad na anak. Sa aking opinyon, ang puntong ito ni Lumes ay may malakas na legal na pundasyon dahil sinusunod nito ang literal na kahulugan ng mga kasalukuyang batas sa etika sa Washington. Kadalasan ang mga pamilya ng mga politiko na may sarili ng buhay at may sapat na gulang ay hindi sakop ng mga restriction ng opisina ng kanilang mga magulang, maliban na lamang kung may direktang ebidensya ng paglabag. Para po sa akin, ang paliwanag na ito ay nagpapakita ng pagkakaiba ng emosyonal na argumento at ng aktwal na legal na katotohanan. Sinusubukan po ng kabilang panig na iugnay ang bawat aktibidad ng pamilya sa administrasyon, pero ayon po sa batas, may hangganan kung sino ang sakop ng ethics ban. Ang ganitong linya ng depensa ay nagpapakita na ang draft ng Clarity Act ay hindi lumalabag sa mga umiiral na pamantayan ng federal na etika. Kaya naman mahirap po itong pasubbalian sa korte ng Kongreso nang walang pagbabago sa mismong pangkalahatang batas. At ngayon ay ano naman ang posibleng maging kinalabasan ng Clarity Act bago ang recess? Sa kasalukuyan, ang dalawang senador na sina Warren at Lumes ay abala po sa pagbuo ng kanilang mga argumento at pagpapalakas ng kani-kanilang panig habang papalapit ang napipintong deadline ng recess ng Kongreso. Pinaniniwalaan po ni Warren na ang mga batas sa enforcement at ang mga nakaraang kita sa kripto ay sapat na dahilan para pigilan o amyandahan ang batas. Sa kabilang banda, matatag po ang paniniwala ni Lumes na ang batas ay handa na at ang mga umiiral na federal na batas ay sapat na para sagutin ang mga pangamba ng publiko at ng oposisyon. Ang buong kinabukasan po ng Clarity Act ngayong taon ay nakasalalay na ngayon sa kung ang Kongreso ba ay aaksyon bago ang kanilang break o kung hahayaan nilang maantala ito ng mas matagal na panahon. Ang bawat araw na lumilipas ay nagdadala ng mas malaking tensyon sa pagitan po ng dalawang partido. Sa aking opinyon, ang mga huling araw bago ang isang pampolitikang recess ay madalas na puno ng mga kompromiso o kaya naman ay tuluyang pagkaka-deadlock. Kung titingnan natin ang takbo ng mga pangyayari, ang banggaan na ito ay posibleng magresulta sa isa pang pagkaantala maliban na lamang kung ang dalawang panig ay magkasundo sa isang gitnang solusyon.
At ayan, ang masasabi ko po dyan ay ang kapalaran po ng Clarity Act ay nasa kamay ng mga leader ng Senado na kailangang magdesisyon kung uunahin ba nila ang mga alitan sa politika o ang pangangailangan ng buong industriya ng kripto para sa isang malinaw na regulasyon. Para po sa mga sumusubaybay sa industriya, ang kaganapang ito ay isang paalala na ang regulasyon ay hindi madaling maipasa dahil sa iba't ibang interes sa loob ng gobyerno. Kaya yan mga kakripto, manatili po tayo mapagmatsyag sa mga susunod na balita habang papalapit po ang pagtatapos ng deadline na ito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended na video natin dito.